Samantala, mahigit 50 babae na sagip ng salakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Pasay City na ininalang isang recruitment agency. Narito report ni Chino Gaston. Mahigit 50 babaeng siksikan sa 4 na kwarto at isang sala ang nadatna ng mga tauhan ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit sa isang bahay sa Pasay City. Sinalakay ng mga pulis ang bahay matapos isuplong sa kanila ng isang babaeng nakatakas umano roon ang kahina-hinalang recruitment operation ng kumpanyang Happy World Human Resources Agency. Ayon sa informante, humingi rin daw ng tulong sa kanyang isa sa mga babae dahil gusto na rin itong tumakas. Karamihan daw sa mga babae ay galing North Cotabato. Allegedly tumakas at sila ay na-recruit from yung iba from Midsayap, Cotabato. Pumunta rito and then inofera na magtrabaho, papunta sa abroad. And allegedly ang sinabi sa kanya, ito ang maging taon mo. And then nakita daw nung ating complainant na pinapalitan yung passport ng kanyang picture at nag-iba ang kanyang pangalan. So doon na siya nagduda. Ayon ba sa pulisya, posibleng biktima ng illegal recruitment ang mga babae at malaki rin ang posibilidad na magbiktima sila ng human trafficking. Depensa naman ang caretaker ng agency. As far as I know, we don't have any violation or whatsoever or complaint from any applicant. Kalilipat lang daw nila ng inuubahang bahay kaya ganito ang estado ng tirahan ng mga babae. Tumanggi namang magsalita ang mga babae nang subukan naming kausapin. Matapos masagip, dinala sila sa Camp Crame para sumailalim sa medical legal examination at para rin matukoy kung may menor de edad sa kanila. Chino Gaston, GMA News. Samantala, balikan po natin yung ininalang illegal recruitment agency na niraid ng mga otoridad sa may Pasay City dahil patong-patong na kasong kakarapin ng may-ari nito ayon sa mga otoridad dahil ang ilan sa mga na-rescue ay mga menor de edad. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Gigi, kasong illegal recruitment, swindling at paglabag na sa anti-human trafficking law ang iaharap ng CIDG laban sa Happy World Human Resources Agency. Ito ang sinabi sa GMA News ni Senior Superintendent John Guyon, ang pinuno ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit. Sa raid niya kagabi, Gigi, 62 paihan kung saan mahigit 10 ang minor de edad ang nailigtas ng CIDG sa bahay na inupahan ng agency sa lungsod ng Pasay. May sindikato raw na maaaring kasabwat dahil ang mga minor ay binibigyan daw ng ibang birth certificate at inaasyon na nila ang nasabing mga pangalan. Ayon pa kay Guyon, pasok sa paglabag sa human trafficking ang ginawa ng agency dahil sila nag-facilitate ng pagpunta ng mga biktima mula nga sa Central Mindanao patungo Maynila. Nag-take advantage daw sila sa kahirapan ng mga biktima. At Gigi, na pag-alaman din ng CIDG sa loob ng isang araw, isang cup lamang ng rice ang pinapaka sa kanila. Maging yung mga cellphone daw ng mga biktima ay hindi rin itinagagamit sa kanila. Pawang mga taga-Cotabato at Maguindanao ang mga nairesyong kababaihan na pinangakuan ng trabaho sa Middle East na karamihan nga ay domestic helper. Pero tanging ticket lamang na papuntang Dubai ang hawak ng ilan sa kanila. Ang flight nga ay nakatakda na bukas, Gigi. Pero nitong June 8 lamang sila dumating sa Maynila. Ang mga babae ay naman sa mga babae, sinabi nila sa GMA News, Gigi, na hindi daw sila biktima ng human trafficking. Ang paniwala nila ay makapagtatrabaho daw sila sa ibang bansa at ang alam din nila ay legal yung kanilang pinasok, Gigi. Iyan, na-establish ba ng mga otoridad kung papaano yung ginawang pangungumbinsi pagre-recruit dito sa mga naging biktima ng human trafficking sa Cotabato at Maguindanao? Alam mo, Gigi, doon sa mga area na yan, malimit din tayong nagagawin diyan. Ang sinasabi sa atin ng CIDG ay medyo matindi daw yung kahirapan dun sa area ng mga babaeng ito, ng mga kababaihan na ito. Kaya naman nung sila ay in-approach lamang doon sa kanilang mga bayan. Alam mo, Gigi, magkakaibigan at magkakamag-anak pa nga yung ilan sa mga yung kahirapan daw ang naging susi dahil pinapangakuan nga sila na magiging maganda yung buhay nila, magiging maayos daw yung mga buhay nila pagdating nila doon sa ibang bansa. At yun ang naging miksa para sa itong mga kababaihan ito mula sa Maguindanao ay madala dito sa Metro Manila para nga sa pag-asang sila ay punta sa Middle East. Sige. Paano itong mga biktimang ito, nagbayad sila o para may placement na binigay para makaalis pang ibang bansa? Gigi, ang binanggit sa akin nung isa sa mga babae na 24 anyos at isang 25 anyos na akin nakausap kanina, ang sinabi nila sa atin, Gigi, silang
binayad na anumang placement fee, ano? Bagamat yung iba naman sinasabi nila may naibigay din silang maliit na halaga, pero yung karamihan sa kanila, Gigi, sinasabi nila sa atin na wala daw talaga silang naibigay. Ang pagpunta nila sa Maynila, libre daw ito, no? Sinasabi rin daw yan ng agency at ang pananatili nila ng mula June 8 hanggang kagabi doon sa kanilang apartment sa Pasay. Libre daw yan, Gigi, kaya wala daw silang binabayaran. At ang hinihintay na nga lamang daw nila, yung visa, yung pinapaniwala sa kanila na bibigyan na sila ng visa, yun na lang hinihintay nila, Gigi. Okay, at sa ngayon, itong mga biktimang ito, saan sila ngayon at kumusta naman yung kanila kalagayan? Sige, sa ngayon ay kinukupro po na sila nung CIDG dito sa Transnational Crime Unit. Yung mga babae hanggang kaninang hapon, Gigi, ay dinala sila sa PNP Hospital. Yung iba ay inaalam talaga, sinusuri yung kanilang mga ngipin, dahil doon malalaman kung minor talaga sila, dahil may kitsampo na, Gigi, patunayan talaga na minor de edad at marami pang hinihinalangan na baka maaari sila yung mga minor din. Kasi nung matapos ng parade yung kanilang tinutuluyan, ay nagpahinga muna sila doon sa ADG mismo sa Gusali, doon sa opisina ito Transnational Crime Unit, at sinasabi nga sa atin ng ADG na doon pinanggalingan nilang bahay sa Pasay, talaga namang nga daw na napaka sikip dahil nga mahigit 62 silang nakuha doon. Ilang kwarto lamang naman daw yun at may isang CR lamang, kaya naman nung nandito na sila sa CIDG ay mas maayos daw yung kanilang kalagayan at pinapakain naman sila ng mga pulis natin dito sa Camp Ramity. Maraming salamat, Ian Cruz.